Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 4B, na ipaliliwanag na ang pananampalataya bilang gabay sa pag-iingat sa sarili ay pagpapanatili ng ugnayan sa Diyos at pagtiyak upang lubos na mapahalagahan ng buhay at makamit ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Magandang araw mga mag-aaral. Sa ating unang aralin, natutuhan natin ang pag-iingat sa sarili ay isang konkretong paraan ng pagpapakita ng pananampalataya. Ngayon naman, lilinangin natin ang mas malalim na kahulugan ng pananampalataya bilang gabay sa ating buhay. Paano nga ba ito nakakatulong upang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos, mapahalagahan ang ating buhay, at matupad ang layunin ng ating pag-iral? Sama-sama nating pagninilayan ng mga ito sa pamamagitan ng mga kwento at karanasan na maaaring kapareho rin ng sa inyo. Bago tayo dumako sa mga case at kwento, balikan muna natin ang kahulugan ng pananampalataya. Ayon sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa madaling salita, ito ay lubos na pagtitiwala at pananalig sa Diyos, kahit hindi natin siya nakikita. Naninindigan tayo na siya'y totoo sa kanyang mga pangako at gumagabay. Ito ang pundasyon ng ating pag-iingat sa sarili. Dahil sumasampalataya tayo sa Diyos, alam nating mahalaga ang ating buhay at tungkulin nating ito'y ingatan. Sa Santiago 2:17 naman, malinaw ang babala. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Anong ibig sabihin ng patay na pananampalataya? Ito ang uri ng pananampalatayang walang bunga, walang pagbabago sa kilos, puro salita pero walang gawa. Kung sinasabi nating sumasampalataya tayo sa Diyos, pero hindi naman natin iniingatan ang ating katawan, emosyon at kalusugan, paano natin masasabing buhay ang ating pananampalataya? Ang totoong pananampalataya ay may kasamang pagkilos, at isa sa mga pinakamahalagang kilos ay ang pagpapahalaga sa ating buhay na siyang regalo mula sa Diyos. Ngayon na nauunawaan na natin ang kahulugan ng pananampalataya at ang kahalagahan ng pagkilos bilang bahagi nito, tingnan naman natin ang ilang sitwasyong maaaring magpakita ng ugnayan ng pananampalataya at pag-iingat sa sarili. Sa mga susunod na bahagi, susuriin natin ang ilang mga kaso, may positibo, may negatibo, na magsisilbing salamin ng ating sariling pananampalataya at pamumuhay. Dating aktibong kaanib ng kanyang relihiyon si Nathan. Naglingkod siya sa iba't ibang gampanin at kilala rin bilang masipag at mabait na mag-aaral. Subalit nang siya ay nagsimulang bumarkada sa masama, unti-unting nabawasan ang kanyang panahon sa paglilingkod. Natuto siyang uminom ng alak, magpuyat ng madalas, manigarilyo, at lumiban sa klase. Hindi na siya nananalangin at hindi na rin dumadalo sa mga gawaing panrelihiyon. Ito si Nathan, noon aktibo sa mga gawaing pangrelihiyon. Ngayon parang hindi mo na siya makilala. Dahil sa mga bagong kaibigan at maling impluensya, unti-unti siyang lumayo, hindi lang sa sarili, kundi pati sa Diyos. Minsan ganito ang epekto ng paghina ng spiritual life, ang kawalan ng pag-iingat sa sarili. Sa iyong palagay, paano naapektuhan ng mga desisyon ni Nathan ang kanyang ugnayan sa Diyos? Ano ang kaugnayan ng pananampalataya sa disiplina sa sarili? Kung ikaw si Nathan, anong hakbang ang gagawin mo upang maibalik ang iyong ugnayan sa Diyos? Si Maribel ay isang grade 8 student na lumaki sa pamilya na may matibay na pananampalataya. Natutuhan niya sa kanyang relihiyon na ang katawan ay dapat ingatan, kaya't sinisikap niyang alagaan ang sarili bilang tanda ng kanyang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Hindi siya nagpupuyat, siya ay kumakain ng masusustansyang pagkain, umiiwas siya sa bisyo, at pinapangalagaan ng kanyang mental health sa pamamagitan ng palaging pagbubulay at pananalangin. Para sa kanya, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang para sa kalusugan, ito ay utos ng Diyos. Ang pananampalataya ni Maribel ay hindi lang nasa isip, nasa gawa rin. Hindi siya nag-aalaga ng sarili dahil lang gusto niyang maging malusog, kundi dahil naniniwala siyang ito ang kalooban ng Diyos. Para sa kanya, ang katawan ay templo ng Diyos, kaya bawat pagpili niya ng maayos na pagkain, pagtulog, o pag-iwas sa bisyo ay isang uri ng pagsamba at pagsunod. Ikaw, kung iniisip mong mahal ka ng Diyos, paano mo pinapakita ito sa sarili mong katawan at buhay? Bakit iniingatan ni Maribel ang kanyang katawan? Ano ang pananaw niya tungkol sa ugnayan ng katawan at pananampalataya?
Sa palagay mo, tama ba na ituring ang sarili bilang templo ng Diyos? Bakit? Si Aramis ay isang bata na madalas mapagalitan sa bahay at mababa ang self-esteem. Wala siyang interes sa mga school activities, madalas absent at hindi na rin nagre-relihiyon. Kapag may problema siya, itinatago niya ito at sinasarili. Palagi siyang may sinasabi tulad ng wala namang kwenta ang buhay ko o walang nagmamahal sa akin. Hindi siya kumakain ng maayos at kulang sa pahinga. Para sa kanya, wala namang kabuluhan ng pag-aalaga sa sarili dahil pakiramdam niya wala ring silbi ang kanyang buhay. Si Aramis ay tulad ng ilang kabataang nakakaramdam ng pagkalugmok. Dahil sa kawalan ng suporta at pananampalataya, dumarating sa punto na nawawala ang tiwala sa sarili, pati na rin ang pagpapahalaga sa buhay. Pero sa mga ganitong sitwasyon, paano kaya makakatulong ang pananampalataya? Kung alam natin na tayo ay mahal ng Diyos, na tayo ay may layunin, mas makikita natin ang halaga ng ating buhay kahit sa gitna ng problema. Sa palagay mo, bakit nawalan si Aramis ng pagpapahalaga sa sarili? Paano makatutulong ang pananampalataya upang muling makita ni Aramis ang kahalagahan ng kanyang buhay? Kung kaibigan mo si Aramis, anong maipapayo mo sa kanya upang matulungan siyang bumalik sa tamang pananaw? Masigla si Josh sa kanyang relihiyon. Lagi siyang nakikinig sa mga pagtuturo at isa sa mga paborito niyang paalala ay ang buhay ay biyaya, kaya't ito'y dapat ingatan. Dahil dito, iniwasan niya ang paninigarilyo na dati tinangka niyang subukan, natutong kumain ng tama at matulog ng sapat. Kahit may problema, umaasa siya sa panalangin. Naniniwala siyang may dahilan kung bakit siya nilikha ng Diyos, kaya sinisikap niyang alagaan ang kanyang katawan, kaisipan at damdamin. Ito si Josh, isang batang naniniwala na ang buhay ay regalo mula sa Panginoon. Ang kanyang pananampalataya ang nagtuturo sa kanya kung paano kumilos. Iwasan ang masama, alagaan ang katawan, at magtiwala sa panalangin. Sa halip na sirain ng sarili, pinipili niyang pahalagaan ito dahil alam niyang may layunin ng Diyos para sa kanya. Ikaw, kapag nahihirapan ka sa buhay, paano ka kumakapit sa iyong pananampalataya? Ano ang pananaw ni Josh sa buhay at paano ito nakaaapekto sa kanyang lifestyle? Paano mo masasabi na ang kanyang pananampalataya ay buhay at totoo? Sa paanong paraan mo rin ipinapakita na pinapahalagahan mo ang iyong buhay? Si Kevin ay matalino at may maraming potensyal. Noong una, nangangarap siyang maging guro para makatulong sa iba. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napalapit siya sa barkadang mahilig uminom, magkating klases, at gumala hanggang gabi. Unti-unti, iniwasan na rin niya ang mga gawaing pangrelihiyon. Nawalan siya ng gana sa pag-aaral at lumayo sa kanyang pamilya. Madalas siyang magsabi ng, bahala na kung saan ako dalhin ng buhay. Sa kasalukuyan, hindi niya na alam kung ano ang direksyon ng buhay niya. Ito si Kevin, may pangarap, may talino, pero unti-unting naligaw. Sa halip na patatagin ang sarili sa pananampalataya, pinili niya ang landas ng kaginhawaan at bisyo. Dahil dito, nawalan siya ng direksyon at layunin. Paano nga ba natin mararating ang tunay na layunin ng buhay kung wala tayong pananampalatayang sinusundan? Kung tayo hindi kumakapit sa Diyos, mahirap matukoy kung saan talaga tayo dapat patungo. Ano ang naging epekto ng mga desisyon ni Kevin sa kanyang buhay at mga pangarap? Sa palagay mo, paano nakakaapekto ang kawalan ng pananampalataya sa pagtahak sa layunin ng buhay? Kung may pananampalataya si Kevin, ano kayang naging kaibahan ng kwento niya? Nais ni Nisha na maging doktor balang araw. Naniniwala siyang ito ang calling sa kanya ng Diyos, ang tumulong sa kapwa at magbigay ng pag-asa. Kaya't maaga pa lang, inaalagaan na niya ang sarili. Natutulog ng sapat, kumakain ng tama, nag-aaral ng mabuti, at umiiwas sa bisyo. Hindi lang para sa sarili, kundi dahil naniniwala siyang hindi niya matutupad ang misyon ng Diyos kung pabaya siya sa kanyang katawan at buhay. Araw-araw siyang nanalangin na gabayan siya sa tamang landas. Ito si Nisha, may pangarap at higit sa lahat may pananampalataya. Para sa kanya, ang pag-iingat at pag-aalaga sa sarili ay hindi lang responsibilidad, kundi paghahanda para sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay.
Kung gusto mong makatulong sa iba, makapagsilbi, o maging instrumento ng kabutihan, kailangan mo munang alagaan ang sarili mong katawan at kaluluwa. Tanong, ikaw ba, iniingatan mo ba ang sarili mo? Hindi lang para mabuhay, kundi para makapaglingkod sa Diyos. Ano ang koneksyon ng pananampalataya ni Nisha sa pag-aalaga niya sa sarili? Paano nakatutulong ang malusog na pamumuhay sa pagtupad ng kanyang layunin sa buhay? At ano ang natutuhan mo mula sa halimbawa ni Nisha? Hindi sapat na maniwala lang tayo sa Diyos sa salita. Dapat nakikita ito sa ating kilos, sa ating disiplina, sa paraan ng pagtrato natin sa ating sarili. Kapag may pananampalataya ka, alam mong may Diyos na lumikha sa iyo, nagmamahal sa iyo, at may layunin para sa buhay mo. Kaya't ang pag-aalaga o pag-iingat sa sarili ay hindi lang simpleng pagpili ng healthy lifestyle. Ito ay pagkilala na may halaga ka sa mata ng Diyos. Una, sa pag-iingat sa sarili, nananatili kang konektado sa Diyos. Bakit? Dahil hindi ka gumagawa ng mga bagay na nakasisira sa iyong katawan, damdamin at kaluluwa. Pinipili mong mamuhay ng tama dahil gusto mong mapalapit sa Kanya. Pangalawa, naipapakita mong pinapahalagahan mo ang buhay na ipinagkaloob sa iyo. Hindi mo sinasayang ang bawat araw. Kahit mahirap, lumalaban ka. Dahil alam mong ang buhay ay biyaya, hindi ito basta-basta. At panghuli, naihahanda mo ang sarili mong tupdin ang layunin ng Diyos sa iyo. Hindi mo lang iniisip ang sarili mong pangarap. Pinag-iisipan mo rin kung paano ka magiging kapaki-pakinabang. Tandaan mo kapatid, ang pananampalatayang totoo ay gumagabay. At kapag ginagabayan ka ng pananampalataya, iniingatan mo ang sarili dahil may Diyos kang sinusundan at pinaglilingkuran. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pananampalataya ay maaaring maging gabay sa tamang pag-aalaga sa sarili. Ang sagot ay tama. Tinalakay natin sa araling ito na ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa isip, kundi dapat nakikita sa gawa. Kasama sa mga gawaing iyon ang pag-iingat at pag-aalaga sa sarili bilang tanda ng ating ugnayan sa Diyos. Ginagabayan tayo ng pananampalataya kung paano natin inaalagaan ang katawan, damdamin at espiritu natin. 2. Hindi na kailangan ng pag-iingat o pag-aalaga sa sarili kung malakas ang pananampalataya. Ang sagot ay mali. Kahit malalim ang pananampalataya mo, hindi ibig sabihin na pababayaan mo na ang sarili mo. Sa katunayan, ang tunay na pananampalataya ang nagtutulak sa atin na pangalagaan ang ating sarili dahil naniniwala tayong ang katawan ay templo ng Diyos. 3. Ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Ito ay tama. Mula sa Santiago 2:17, sinabi doon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya kung may pananampalataya tayo, ito ay dapat na nakakikita sa ating mga desisyon at kilos, kabilang na ang pag-iingat sa sarili. 4. Ang pag-iingat sa sarili ay para lamang sa pansariling kapakanan at walang kaugnayan sa Diyos. Ito ay mali. Ang pag-iingat sa sarili ay may kaugnayan sa pananampalataya. Ito ay isang paraan ng pagbibigay pugay at pasasalamat sa Diyos sa buhay at katawan na kanyang ipinagkaloob. Hindi ito selfish. Ito ay responsibilidad ng bawat isa bilang nilikha ng Diyos. At number 5, isa sa mga paraan upang matupad ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay ang pag-iingat at paggalang sa ating katawan. Ang tamang sagot ay tama. Hindi natin kayang maglingkod, magmahal o tumugon sa tawag ng Diyos kung tayo ay laging may sakit, pagod, o may emosyonal na pinagdadaanan. Ang self-care ay paghahanda para sa misyon na iniatang sa atin ng Panginoon. At bago tayo matapos sa ating aralin, nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang pinakadakilang layunin ng pagkakalikha sa tao ay upang maglingkod sa Diyos. Subalit, paano mo ito magagawa kung hindi ka nag-iingat sa iyong sarili? Paano mo mahihila ang sarili mo patungo sa kanyang bahay kung mahina ang iyong katawan? Ito ang totoo. Tayo ay nilikha ng Diyos hindi lang para mabuhay, kundi para maglingkod sa Kanya. Pero kung ang katawan mo ay pagod, ang isipan mo ay magulo, at ang puso mo ay laging sugatan, paano mo tutupdin ang layunin mo? Paano ka makapaglilingkod sa pook sambahan, sa pamilya, sa kapwa, kung ang sarili mo ay hindi mo maihahon?
Kung gusto mong marating ang tahanan ng Diyos, umpisahan mo ito sa pag-iingat sa iyong sarili. Tandaan, hindi mo kayang tuparin ang layunin ng Diyos kung pinapabayaan mo ang sarili mong kalagayan. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po'y may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!